Magandang umaga, magandang hapon, o kaya't magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay mga miyembro ng GTAN Global Transparency and Transformation Advocacy Network. Kami po ay mga Filipino abroad, ngunit nakikibahagi po rin po kami sa mga issues at problema ng ating bansa. Sa kasalukuyan, nakikibahagi kami sa mga kampanya ng mga senador na kasama sa listahan namin ng mga kandidato. Nais po naming tumulong sa pagbubuo ng tunay at malakas na oposisyon sa ating bansa para sa pagsulong ng mabuting pamahala. Ang panayam na ito ay tungkol sa mga importanteng mga issues at problema na hinaharap ng ating bansa at kung ano ang posisyon ng ating mga kandidato para lalo natin po silang makilala. Ang unang tanong ay tungkol sa inyo pong sarili. Kung maari po, magkwento kayo ng kaunti tungkol sa inyo at kung bakit po kayo tumatakbo at kung bakit kayo ang pipiliin ng botante sa darating na halalan. Huwag niyong kalimutan, siyempre, Attorney Sunny Matula. Mula po ako sa Agusan del Sur, pero nakatira na ako ngayon dito sa Binyang, Laguna kasama ng aking pamilya. Ako po ay 27 years na po na abogado ng mga manggagawa. Pero matagal na ako sa trade union mula pa noong 1988, 1988 ay nasa trade union na rin po tayo. Ako po ay nagtuturo ng batas sa maraming universidad dito sa Metro Manila. At siyempre nagtuturo din tayo sa mandatory continuing legal education ng ating mga abogado. Kaya hindi niyo po ako ikahihiya na maging boses ng mga manggagawa sa Senado. Hindi po ako boses ng mga negosyante o boses ng iilang tao. Kaya po, kung gusto nyo ng pagbabago mula sa mga manggagawa, si Attorney Matula po ang inyong senador na dapat nasa mataas na kamara ng ating Kongreso. Mga kasama, abogado ng mga manggagawa, isusulong ang interes ng mga manggagawa, ng masa at ng sambayanan. Number 43 po sa baluta pagkasenador. Love you. Ang ikalawang tanong po ay tungkol sa inyong legislative agenda. Kung kayo po ay mahalal, ano ang mga batas na inyong ipaglalaban? Siyempre, tayo po ay nagdadala ng agenda ng mga manggagawa sa Kongreso. Dadalhin po natin sa Senado ang agenda ng manggagawa tungkol sa nakabubuhay na sahod. Yung kasalukuyang 200 pesos na panukala ng House of Representatives na naaprubahan sa second reading, ito po ay ating itulak na maaprubahan. Kasi significant amount na yan, although that is not enough or sufficient for the national living wage. Ang national living wage, ang estimate ay 1,200 pesos. Malayo pa yan, pero palagay ko significant start para sa pagkamit ng minimum wage. Ang pangalawa ay siyempre, yung issue ng contractualisasyon ay dapat tuldukan na, dapat i-strengthen natin yung security of tenure, amendahan natin yung Article 106 on contracting and subcontracting at ating categorically i-prohibit ang labor-only contracting at yung Article 303, dagdagan natin ang penalty sa kasalukuyan 1,000 to 10,000 pesos lamang
Dapat gawin nating 30,000 to 50,000 pesos bawat individual na nabiktima ng labor-only contracting at yung tinatawag nating abusadong kontraktualisasyon. At ang pangatlo nating prioridad ay ang pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union. Dapat may batas tayo na pinoprohibit ang pagtanggal, ang paghaharas o pagpapatay ng mga manggagawang nag-uorganisa ng union. Dagdag dyan ay gusto ko rin isali yung 100 billion stimulus fund para matulungan ang ating mga small and micro enterprises na makabangon at syempre umunlad pa. Lalong-lalo na yung nasa kanayunan. Gusto nating imoderno ang agrikultura patungo sa agro-industrialisasyon para maraming mga trabaho ang malikha sa ating ekonomiya. Dagdag po natin, syempre, yung ating panukala na scholarship para sa mga anak ng mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda at yung sektor na nasa laylayan ng lipunan, hindi labang libreng tuition, dapat sila rin po ay mga allowance sila sa board and lodging nila, allowance para sa computer, sa libro at sa internet access, kasama na rin yung allowance nila sa transportasyon sa lugar na kanila pinagmulan at pabalik din sa eskwelahan. Ako po ay naging scholar sa Mindanao State University. Yun po ang ating na-enjoy. Dapat i-expand natin yan sa maraming kabataang Pilipino. Gusto rin po natin na strengthen ang ating family. At ako po ay isang ayon na dapat ang mga pamilya at yung mga mag-asawang nagsiselebrate ng kanilang 50th anniversary ay makatanggap ng 100,000 pesos na pabuya o gift bilang pagkilala at pag-affirm sa kasal bilang isang inviolable social institution which is the foundation of the family and shall be protected by the state under Article 15 of the Constitution. Yun po ang ating mga panukala at yung iba ay mayroon pa pero hindi na natin mabanggit ngayon dahil kulang tayo sa oras. Ang tanong ko po ay tungkol sa corrupt 2025 budget. The 2025 General Appropriations Act has been widely criticized as possibly the most corrupt budget in Philippine history. Key funds that were originally intended for PhilHealth, education, military modernization, and other essential programs were reportedly redirected to the Department of Public Works and cash aid initiatives, which appear to support the election campaigns of administration-allied candidates. With a total of 6 trillion pesos, this budget is also expected to further increase the country's deficit and foreign debt. For the benefit of those watching this interview, could you briefly explain what you believe went wrong with the 2025 budget? And if elected, what specific steps will you take to rein in government spending, ensure transparency, and eliminate vague or unitemized budget entries in future national budgets? Naniniwala ko na ang 2025 budget ay may malaking korupsyon na nakatago dito. At ang aking pagbasa nito ay para bagang inihanda ito para sa mga politiko sa 2025 election. Kaya dapat hindi na mangyayari sa sunod na budget cycle ang nangyayari sa 2025 budget. Mantaking mo, 6 trillion ang budget na ito at maraming kinaltas sa mga basic services tulad ng budget ng PhilHealth, zero. Yung edukasyon nga mas mababa kung ikumpara sa Department of Public Works and Highways.
Kaya dapat i-scrutinize ito. Kung tayo po ang mapili na senador, dapat po mag-itemize sa budget po tayo. At pangalawa, dapat may budget oversight council tayo na magmumula sa Kongreso, of course, at sa civil societies, including trade unions, para tingnan ang ating budget. Samantalang ini-implement dito. At ang pangatlo po ay dapat siguro mag-create tayo ng honesty budgeting law na kapag may itinago na pork barrel sa loob ng budget ay dapat i-penalize natin yung mga taong gumagamit at nag-utilize nito sa kanilang mga distrito o sa kanilang mga ahensya ng gobyerno. Bawat pisong ninanakaw ay pagnanakaw sa kinabukasan ng taong bayan. Dapat ihinto na natin ang gawaing ito. Mga bago naman sa Senado. There has been growing concern over the allocation of millions, possibly even billions, in confidential and intelligence funds to the offices of the President and Vice President, as well as the executive department like the Department of Education. These funds are being distributed separately from those earmarked for national security agencies. This practice traces its roots back to the martial law era under President Marcos Sr., who authorized such allocation through a presidential decree number 1177 in 1977. The main criticisms surrounding these funds are the lack of transparency, limited auditing mechanisms, and the fact that they are granted to offices not directly involved in national security or intelligence. This is a two-part question. If elected, would you work to repeal this decree and propose legislation that restricts the use of confidential and intelligence funds to agencies with direct national security mandates and ensures that both Congress and the Commission on Audit have the authority to review and audit their use? Second question, what concrete steps do you believe should be taken to make the disbursement and use of these funds more transparent and accountable? Sa budget naman patungkol sa automatic appropriation at yung sa confidential funds, ay unang-una, ipabor po ako na i-repeal yung Presidential Decree 1177 o yung automatic appropriation para sa utang ng bansa. Palagay ko ay dapat i-review na yan at tanggalin para mabigyan ng mas mataas talaga na budget ang ating edukasyon. At patungkol dito sa confidential fund, dapat yung mga ahensya o mga departamento na wala namang kinalaman sa national security ay dapat walang confidential fund yan. Yung Armed Forces of the Philippines, yung Department of National Defense, ang Philippine National Police at yung siguro yung Philippine Drug Enforcement Agency ay may mga confidential fund, pwede yan. Pero yung Department of Education at yung ibang wala naman sa kinalaman sa national security, sabi ko nga ay dapat walang confidential funds. At itong mga confidential funds natin, huwag nating automatic na lump sum ang pag-release. At dapat rin po ay mayroong quarterly reporting nito sa Kongreso, sa Oversight Committee ng Kongreso at sa Commission on Audit. Kaya dapat po ang ating pondo sa gobyerno ay hindi maipit sa mga sikretong ginagawa ng ating mga opisyal. Dapat maging transparent sila sapagkat ito po ay public accountability. At siyempre, yung mga pondo ng gobyerno dapat tingnan natin na hindi ito ginagamit para sa red tagging ng mga trade unions, yung mga civil society groups. Ang masama dyan ay ito po ay ginagamit laban sa lehitimong interest ng mga manggagawa at ng mga nasa people's organization na nagdadala ng mga interest ng mga manggagawa na tingin ng nasa gobyerno ay kalaban. Kaya dapat hindi magamit ang mga pondong ito laban sa mga mamamayang Pilipino.
This is a question regarding the statement of assets, liabilities, and network, SALN. These are powerful tools in the fight against political corruption, as they provide the transparency needed to investigate, prosecute, and convict corrupt officials. However, a 2020 circular from the Office of the Ombudsman has limited public access to these documents, a move that contradicts Republic Act 6713, which mandates that SALNs be accessible to the public. If elected, what actions will you take to restore full public access to SALNs? And what legislation would you propose to ensure that all public officials not only submit their SALNs as required, but do so in full compliance with transparency and accountability standards? Kung nasa public office tayo, dapat transparent tayo at handa tayong buksan yung ating statement of asset and liability and net worth sa publiko ayon sa Republic Act 6713. Yung pagtatago ng SALN ay para bagang itinago natin yung ating accountability sa publiko. Kaya dapat naka-online po ito at lalagyan natin ng mandatory obligation na ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang mga empleyado ay mag-report ng kanilang SALN bawat taon at hindi lamang po yan, dapat correct o tamang SALN. Dapat walang bawas o maling impormasyon na ilalagay nila sa kanilang SALN. At dapat ino-audit din ito, dapat sa Office of the Ombudsman siguro o Commission on Audit ay tinitingnan at in-scrutinize ito kung ito po ba ay mayroong mga kulang o yung asset ba nila ay mas mataas kaysa kanilang tinatanggap. Palagay ko ay dapat regular ang pagtingin dito at pag-examine dito para makikita natin ang ginagawa ng ating mga opisyal sa gobyerno. Bilang isang public officials o government employees, you are duty-bound to show to the public your financial interest while you are in the government. Dapat malaman ng publiko kung anong mga business corporation kayo ay may financial interest. Baka ginagamit mo na ang function mo sa gobyerno para pumabor sa interest ng iyong business. Despite indications of possible ill-gotten wealth under the anti-money laundering and anti-corruption laws, there has been no investigation by the DOJ or anti-corruption bodies into the suspicious multi-million peso deposits and transactions of former President Duterte and Vice President Sara with the Bank of the Philippine Islands. This inaction has been largely attributed to strict bank secrecy laws that shield such accounts from scrutiny. What are your thoughts on this issue? Do you believe Congress should take action to strengthen the authority of law enforcement and even Congress itself to examine bank accounts in cases involving unexplained wealth, even without requiring a waiver from the account holder? Pabor po ako na i-review at amendahan ang bank secrecy law. Lalong-lalo na yung may mga preliminary findings na may nangyayaring money laundering, maski na walang waiver ang may-ari ng account. Pangalawa po, kung yung ating mga law enforcer ay may probable cause na mayroong nangyayaring unexplained wealth, ay palagay ko ay dapat buksan yung bank account maski walang waiver sa bank secrecy law. At syempre, dapat naman tingnan natin rin na
dapat may due process na sinusunod sapagkat baka gamitin ito para yung mga kalaban ng gobyerno ay i-prosecute nila o i-persecute instead na i-prosecute. At siyempre para sa atin ay kapag wala ka namang tinatago ay dapat mas bukas kayo sa anumang investigasyon, lalong-lalo na kung nasa gobyerno tayo, being a public official or a public employee. Ang tanong ay tungkol sa cyber libel law. In many countries, libel has been decriminalized, with civil lawsuits for monetary damages considered an adequate remedy. However, in the Philippines, the anti-cyber law has been used to intimidate critics of the government and to suppress free speech. If elected, will you include in your legislative agenda a move to repeal the anti-cyber law? Or, at the very least, would you support legislation that prohibits government agencies and officials from filing cyber libel cases against private citizens? Klaro sa akin na dapat na pong i-repeal yung libel law natin o amyendahan yung civil libel law natin. Para sa akin ay dapat hindi sinasagkaan ang pagbibigay publiko ng katotohanan. At sa maraming pagkakataon ay maraming nabibiktima ng mga reporters, mga trade union leaders at mga mula sa civil society group na hinaharas sila dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Maraming mga pending cases ng libel o cyber libel na sinasampa sa kanila. Para sa akin ay hindi na dapat kriminal ang pagsasabi kung anong nasa isip mo Dapat ito po ay kung may nagawa mang abuso ay maaaring gawin na lang itong civil ang kanyang liability at hindi na pagkakakulong o isang criminal liability. Reports indicate that former President Duterte borrowed approximately 672 billion pesos from China to fund his Build program. This wave of foreign borrowing proceeded with little oversight or resistance from Congress, despite the Constitution granting the Congress the sole authority over such appropriations. These loans were undertaken without requiring congressional approval. If elected, would you push for legislation that restricts the president's power to secure foreign loans, including a requirement that all such borrowings initiated by the office of the president be subject to congressional approval? Ang tutok ng tanong ay foreign loans Pero sa palagay ko ay dapat tutukan din natin yung ating mga utang sa loob ng bansa na mas malaki pa kaysa foreign loans natin. Sangayon po ako na dapat ang Kongreso ay may kapangyarihan na kontrolin ang Office of the President sa pangungutang sa labas. Hindi lamang po yung Monetary Board sa ilalim ng Section 20, Article 7 ng ating konstitusyon ang dapat magbibigay ng concurrence So, probably kinakailangan talaga dito i-review itong constitutional provision na ito na nagbibigay lamang sa Presidente at sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng concurrence. Kaya palagay ko hindi lamang batas ang kailangan dito kung gusto nating mayroong check and balance sa kapangyarihan sa pangungutang. Kinakailangan talaga natin i-review rin dito ang ating provision ng konstitusyon. Pero may provision naman sa konstitusyon na maaari ding gumawa ng batas ang Kongreso natin para i-regulate ang pangungutang sa labas ng bansa. Pero palagay ko rin ay dapat ang batas rin ay magko-cover yung pangungutang sa loob ng ating bansa. Huwag po nating hayaan na isang tao lamang ang magdidesisyon o ilang tao lamang ang magdidesisyon. Dapat ang taong bayan din ay
kasama sa pamagitan ng kanilang representante sa Kongreso, sapagkat ang paglubog ng Pilipinas sa utang ay hindi lamang kasalukuyang henerasyon ang matatamaan nito. Matatamaan din ng ating mga kabataan, kasama na siguro yung ating mga apo. Kaya dapat maging vigilant tayo at tingnan nating mabuti itong batas sa pangungutang. The Philippine Constitution prohibits political dynasties, but the provision is not self-executing and requires an enabling law to be enforced. Do you support the passage of such a law? If elected, what steps will you make to ensure the constitutional ban on political dynasties is meaningfully implemented? Isa sa priority talaga natin yung anti-dynasty law. Dapat po yung partisipasyon at access ng mga mamamayan sa kapangyarihan ay maibigay na natin sa taong bayan. Hindi po pwedeng isang pamilya o dalawang pamilya lang ang may kontrol ng pamamahala sa Pilipinas. Itong dynastiya sa local government, sa national government ay nakakasira at nagdadala po ng korupsyon sa ating pamahalaan. Kaya dapat ito po ay ipapatupad na ang mandato ng konstitusyon patungkol sa prohibition of dynasty at magkaroon ng access ang mga mamamayan sa kapangyarihan ng gobyerno. Kami po ay sumusuporta doon sa i-final ni Justice Carpio sa Supreme Court patungkol sa pagpuwersa sa Kongreso na mag-adapt na po ng anti-dynasty law. Kaya prioridad po natin yan kung tayo mapili bilang senador ng Republika. Ang kapangyarihan sa gobyerno ay dapat parang huwag natin gamitin na parang negosyo na pinapamana ng kanilang mga tatay o nanay o kanilang kapatid sa kanilang pamilya lamang. Dapat nating tingnan na hindi korporasyon ang gobyerno at hindi mana-mana ang sistemang mangyayari dito. Retired General Eliseo Rio Jr., former Department of Information, Communication and Technology Secretary, uncovered several serious anomalies in connection with the May 9, 2022 national and local elections, raising concerns that the results may have been manipulated. One of the most alarming findings was the use of a secret and unauthorized private network through which a single computer with a private IP address transmitted over 20 million votes during the early hours of counting. Although resolutions have been filed in both the House and Senate calling for an investigation, no action has been taken. If elected, will you push for a formal Senate inquiry into these reported irregularities? Opo, tayo po ay sang-ayon sa Senate initiative para imbestigahan yung May 9, 2022 election. Nakabahala po at napakaseryosong aligasyon yung sinabi ni General Rio na may 20 million votes na biglang nagmula sa isang pribadong IP na connection, ano? Kaya kinakailangan ng itong maklaro at tingnan mabuti ng ating Senado kung ano ang magagawa ng mga reforma sa ating prosesong elektoral. Ito po ay nakabahala, nagbibigay ng duda at mayroon pong question on the legitimacy of the present leadership. Dapat lamang aksyonan ng Senado para makita natin kung mayroon bang talagang paglabag sa batas at yung mga naglabag sa batas at dapat gawing accountable. At syempre kung mga inosente naman at walang nangyaring dayaan ay malinis natin at matundukan ang isyong ito.
Napaka-importante nito sapagkat ang halalan ay isang pundasyon ng ating demokrasya na ang ating mga mamamayan ay nag-i-exercise ng kanilang kapangyarihan na pumili ng kanilang mga pinuno na siyang mamamahala sa ating bayan. At siyempre, dagdag natin na dapat ay kinokonsulta natin ang ating mga IT experts at iba pang mga may karanasan sa prosesong elektoral para masiguro natin ang matapat, malinis at mapayapang eleksyon na mangyayari sa Pilipinas sa darating na mga taon. Growing doubts about the integrity of fully automated elections, especially in light of recent issues involving Smartmatic, have led many citizens and advocacy groups to call for a more transparent and verifiable process. One of the proposed alternatives is a hybrid election system, which combines manual voting with electronic transmission of results that can be independently audited. If you are elected, would you support transitioning to this kind of hybrid election setup to help restore public trust in the electoral process? Opo, pabor po tayo sa isang hybrid na election process para masiguro natin na nabibilang po sa presento bago i-transmit yung resulta nito sa computer o sa internet na ginagamit sa halalan. Napaka-importante po na maibalik ang tiwala ng ating mga mamamayan sa prosesong elektoral. At ang hybrid system ay magbibigay sa kanila ng katatagang loob na ang ibinuto po nila ay nabibilang at ito po ay tamang na i-transmit sa ating mga computer at nadadala sa National Office ng COMELEC. Ito po ay tungkol sa mga political contributions. Reports from the last national elections show that several wealthy individuals and corporations contributed millions of pesos to presidential and vice presidential candidates. With donations of this scale, it's clear that such contributors can significantly influence electoral outcomes in their favor. Do you agree that there should be legislation setting strict limits on how much an individual, corporation, or organization or business entity can donate to candidates and political parties? And if elected, would you commit to sponsoring such a law? Asangayon po ako na limitahan yung kontribusyon ng individual, korporasyon at mga negosyo sa mga political campaign ng ating mga politiko. At gusto ko rin na dapat i-publish ito para makikita ng publiko kung sinong nagdo-donate kanino at magkano. No? Hindi po dapat na kontrolado ng ating mga individual, korporasyon o mga negosyo ang mga napipili sa gobyerno parang nabili na nila, no? At alam naman natin na may mga interest sila para lumaki pa kayong kanilang mga negosyo at iyan po ay detrimental sa interest ng mga ordinaryong mga mamamayan na siyang may kapangyarihan na pumili ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kaya po pabor po tayo sa limitasyon at dapat po ito ay isa sa publiko para malaman ng taong bayan. Ang tanong na ito ay tungkol po sa International Criminal Court. Alam natin na in 2018, former President Duterte withdrew the Philippines from the International Criminal Court, or ICC, reportedly to avoid potential criminal accountability for crimes against humanity. Do you support
the reinstatement of the Philippines' membership in the ICC? And if elected, will you advocate for the country's return as a signatory to the Rome Statute, which created the court? Pabor po tayo sa pagbabalik ng Pilipinas bilang kasapi ng Rome Statute at kilalanin po natin yung International Criminal Court bilang bahagi ng ating justice system. Meron na pa tayong Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law natin, na para bagang implementing rules ng Rome Statute, at ito po ay makakatulong sa atin para sa pagpatatag ng hustisya at karapatang pantao, lalong-lalo na ito po ay nakasunod sa international standards o pandaigdigang patakaran. Kaya pabor po ako na bumalik po tayo bilang kasapi ng International Criminal Court sa ilalim ng Rome Statute. At saka siyempre, marami na tayong mga judges na mga Pilipino na nakasama sa international tribunals. Isa na dyan si Judge Pangalangan na naging judge ng ICC. At yung paborito nating senador, si Miriam Defensor Santiago, ay na-appoint din sa ICC pero hindi po siya nakaupo dahil nagkasakit siya. Sa iba pang mga international tribunal, kinikilala ang mga Pilipino na eksperto sa international law at eksperto sa pamamahala ng or administration of justice in the international community. Ang tanong na ito po ay tungkol kay Sara Duterte at sa kanyang pending impeachment trial. Now, despite the constitutional mandate for the Senate to immediately convene a trial court to hear the impeachment complaints Question number 12. Ang tanong na ito po ay tungkol kay Sara Duterte at sa kanyang impeachment trial. Despite the constitutional mandate for the Senate to immediately convene a trial court to hear the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the Senate, under Chis Escudero's leadership, has yet to do so. What is your interpretation of this constitutional requirement? Do you support Congress convening without delay, even during the scheduled recess, to move forward with the impeachment trial against Sara Duterte? Dapat lamang na sundin natin yung anong nakasaad sa ligang batas, lalong-lalo na sa accountability of public officials. Nakasaad po sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11 na kapag may nakasampang kaso na o mayroong impeachment complaint na nakasampa sa Senado, ay dapat walang patumpik-tumpik na magkaroon na po o bumuo na po ng trial court para mapakinggan at dinggin ang kaso ng impeachment ng isang impeachable official. Kaya sang-ayon po ako na maski sa panahon ng recess ang ating Kongreso, dahil sui generis naman itong impeachment trial, ay dapat mag-proceed na ng walang delay ang proseso ng impeachment. Salamat po. Sana kayo po ay manalo. Kayo ay kailangan ng bansa.
ang panalo ninyo ay panalo ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat.